Noong bata pa ako, madalas sabihin ng mga tao sa baryo namin na malas raw ang batang isinilang kasabay ng malakas na unos. Ako iyon. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko kung paanong ikinukwento ng lola ko na halos bumaliktad ang buong San Isidro noong gabing isinilang niya ako. Bumagsak daw ang pinakamalaking puno ng balete sa gitna ng kagubatan. Nagwala ang mga aso at may mga ilaw na tila lumilipad sa ibabaw ng bundok. Simula noon, parang may takot nang nakadikit sa pangalan ko kahit wala naman akong ginagawa. Lumaki akong simple lang ang buhay. Ang lola ko ang nagpalaki sa akin dahil maaga raw namatay ang mga magulang ko. Hindi ko na kinwestiyon iyon dahil sapat na sa akin ang maliit naming kubo sa gilid ng baryo, ang amoy ng kahoy tuwing umaga, at ang simpleng pamumuhay naming mag-isa. Ngunit habang tumatanda ako, mas lalo akong napapansin na may kakaiba talaga sa paligid ko. Tuwing pumapasok ako sa gubat para manguha ng halamang gamot para kay Lola Sabel, tila humahangin kahit walang bagyo. Minsan naman, may mga ibong bigla na lang sumusunod sa akin. Ang pinakamatatakot ay kapag gabi ng kabilugan ng buwan. Madalas akong magising dahil may naririnig akong mga bulong sa labas ng bintana. Noong una, akala ko guni-guni ko lang lahat iyon. Pero isang gabi, habang pauwi ako galing ilog, malinaw kong nakita ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Matangkad siya, maputla, at sobrang gwapo na parang hindi totoong tao. Nakatingin lang siya sa akin habang tinatangay ng hangin ang mahabang ng buhok. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang siya na parang kilala niya ako. Kinilabutan ako noon kaya dali-dali akong tumakbo pa uwi. Ngunit bago ako tuluyang makalayo, narinig kong mahina siyang nagsalita. Sa wakas, nakita rin kita. Pagdating ko sa bahay, naninginig akong niyakap ni Lola Sabel. Hindi ko alam kung bakit pero imbis na magulat siya sa kwento ko, parang lalo siyang natakot. Kinaumagahan, agad niya akong pinagbawal na pumunta sa gubat kahit kailan. Ngunit mahirap sundin iyon dahil ang baryo namin ay halos napapalibutan ng kagubatan. Doon kumukuha ng kahoy, halamang gamot at pagkain ng karamihan sa amin. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Biglang nalanta ang mga pananim. Ang mga hayop ay isa-isang namamatay kahit walang sahit. May mga batang nilalagnat ng matindi at kung ano-anong pangalan ang sinisigaw habang natutulog. Ang pinakamasama, may mga taong bigla na lang nawawala kapag ginagabi sa daan malapit sa gubat. Takot na takot ang buong baryo noon. Pati ang mga matatapang na lalaki ay hindi na lumalabas pagsapit ng dilim. Isang gabi, nagpatawag ng pagpupulong ang kapitan. Halos lahat ng tao sa baryo ay naroon, kasama ako at si Lola Sabel. Dumating din ang matandang albularyo mula sa kabilang bundok. Kilala siya sa baryo bilang taong marunong makipag-usap sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Habang nagsisindi siya ng insenso sa gitna ng plaza, napakatahimik ng lahat. Maya-maya, tumingin siya direkta sa akin. Parang huminto ang tibok ng puso ko noon. Hindi matatapos ang sumpa hanggat hindi na ibabalik ang dapat kunin ng mga engkanto. Nagbulbulan agad ang mga tao. Hindi ko agad naiintindihan ang ibig niyang sabihin hanggang sa muli niya akong tingnan. Ang dalaga ang gusto nila. Pakiramdam ko noon ay biglang lumamig ang buong paligid. Napatingin ko kay Lola Sabel at nakita kong namumutla siya habang nanginginig ang mga kamay niya. Ang mas masakit, unti-unti kong nakita sa mga mata ng mga tao ang takot at galit. Para bang ako ang dahilan ng lahat ng nangyayari. Siya ang malas sa baryong ito. Simula nang lumaki siya, puro malas na ang nangyayari. Kung siya ang kailangan para matapos na ito, bakit hindi na lang siyang ialay? Isa-isang lumakas ang mga boses hanggang sa halos hindi ko na marinig ang sarili kong paghinga. Gusto kong tumakbo noon pero parang nakatanim ang mga paa ko sa lupa. Hindi ko naiintindihan kung bakit ako. Buong buhay ko wala naman akong ginawang masama sa kanila. Biglang lumuhod si Lola Sabel sa harap ng mga tao habang umiiyak. Maawa kayo, apo ko siya.
pero walang nakinig sa kanya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, naramdaman kong mag-isa lang pala talaga ako. Kinagabihan, habang umiiyak ako sa loob ng bahay, tahimik na lumapit si Lola Sabel sa akin. May hawak siyang lumang kwintas na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Gawa iyon ng ginto na tila kinikislap kahit walang ilaw. Ano man ang mangyari bukas, huwag na huwag mong tatanggalin ito. Nanginginig niyang sabi. Lola, bakit parang alam mo ang lahat? Hindi siya agad sumagot. Taning luha lang ang tumulo sa mga mata niya bago niya hinawakan ang mukha ko. May mga katotohanang itinago ko para mabuhay ka ng normal. Pero mukhang oras na para singilin tayo ng nakaraan. Hindi ko na naitanong kung ano ang ibig niyang sabihin dahil maya-maya ay narinig namin ang malalakas na yabag at sigawan sa labas ng bahay. Dumating ang mga lalaki ng baryo dala ang mga sulo. Oras na. Kailangang ialay ang dalaga bago maghating gabi. Niyakap ako ng mahigpit ni Lola Sabel habang naninginig ako sa takot. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maipaliwanag kung bakit may bahagi ng puso ko ang tila matagal nang naghihintay sa gabing iyon. Habang hinihila ako ng mga lalaki palabas ng bahay namin, pakiramdam ko unti-unting nawawala ang lakas ng katawan ko. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa takot o dahil sa pakiramdam na parang tuluyan na akong isinuko ng baryong buong buhay kong itinuring na tahanan. Mahigpit kong hawak ang lumang kwintas na ibinigay ni Lola Sabel habang nakatingin siya sa akin na parang may gusto pa siyang sabihin, ngunit hindi niya magawa. Patawarin mo ako. Iyon lang ang narinig kong bulong niya bago tuluyang isara ng hangin ang pinto ng kubo namin. Mabagal kaming naglakad papunta sa kagubatan. Tanging mga sulo lang ang nagbibigay liwanag sa madilim na daan habang naririnig ko ang mga bulungan ng mga tao sa paligid. Ang iba ay natatakot, ang iba na may tila sabik nang matapos ang lahat. Habang palalim kami ng palalim sa gubat, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang lamig sa paligid. Ngunit kasabay noon, may kakaiba ring pakiramdam sa dibdib ko. Parang may humihila sa akin papunta roon. Maya-maya, narating namin ang matandang puno ng balete na matagal nang iniimasan ng mga taga-baryo. Sinasabing doon daw madalas nagpapakita ang mga engkanto. Napakanaki nito at halos matakpan na ang buong langit sa kapal ng mga sanga. Sa ilalim noon ay may lumang altar na bato na halos kainin na ng lumot. Pinatayo nila ako sa gitna habang ang albularyo ay magsimulang magsunog ng kung ano-anong mga dahon. Mabigat ang hangin. Walang ni isang kuliglig ang maririnig. Kapag sumapit ang hating gabi, mahinang sabi ng albularyo, darating sila upang kunin ang alay. Parang gusto kong sumigaw noon. Gusto kong magmakaawa. Mulit nang tingnan ko ang mga mukha ng mga tao sa paligid ko, nakita ko roon ang desperasyon. Mga inang umiiyak dahil may sakit ang mga anak nila, mga lalaking pagod na sa takot gabi-gabi. At sa unang pagkakataon, naisip kong baka nga ito na lang ang paraan upang matapos ang lahat. Unti-unting lumakas ang hangin habang papalapit ang hating gabi. Nagsimulang mamatay isa-isa ang mga sulo hanggang sa buwan na lang ang natitirang ilaw sa paligid. Maya-maya, may narinig kaming mahihinang yabag mula sa kailalim ng gubat. 1, 2, 3, hanggang sa unti-unting lumitaw ang mga nilalang mula sa dilim. Napaatras ang mga tao sa takot habang ang ilan ay napaluhod agad sa lupa. Kahit ako ay halos mawalan ng hininga sa nakita ko. Hindi sila mukhang halimaw tulad ng mga kwento sa baryo. Sobrang gaganda at gwapo nila na parang hindi tao. Mapuputi ang balat, matatalim ang mga mata, at tila may kakaibang liwanag sa katawan nila. Ang iba ay nakataples habang may mga gintong marka sa balat. Ang iba na may nakasuot ng maitim na kasuotan na tila gawa ng anino mismo. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang paraan nilang pagtititig sa akin. Parang matagal na nilang akong kilala. Nanguna sa kanila ang lalaking engkanto na nakita ko noon sa ilalim ng puno ng balete. Mas malinaw ko na siyang nakita ngayon. Matangkad siya, mahaba ang maitim niyang buhok at may mga matang tila kulay ginto kapag nasisinagan ng buwan.
Tahimik siyang lumapit sa akin habang halos hindi makahinga ang mga tao sa paligid. "Kunin niyo na siya!" Sigaw ng isang matandang lalaki sa baryo habang naninginig. "Siya ang alay!" Napatahimik ang buong paligid. Tumingin sa kanila ang lalaking engkanto. At sa isang iglap, biglang yumuko ang lahat ng kasama niyang nilalang. Lumuhod sila sa harap ko. Napatili ang ilan sa mga taga-baryo habang ang iba namay napaatras sa sobrang takot. Kahit ako ay halos mawalan ng hininga sa nakita ko. Hindi rin ako nakakaintindi kung anong nangyayari. Nakatingin lang ako sa mga nilalang na nakaluhod sa harap ko na parang isa akong mahalagang tao. Pagkatapos ay biglang nagsalita ang lalaking nasa unahan. Hindi siya alay. Napakababa ng boses niya pero parang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Siya ang nawawalang dugo ng aming kaharian. Parang tumigil ang mundo ko nang narinig ko iyon. Nagsimulang magbulungan ng mga engkanto habang ang mga tao naman sa baryo ay tuluyang namutla. Ang albularyo ay mapaluhod sa lupa na parang may matagal na siyang kinakatakutan nang ngayon lang nagkatotoo. Anong ibig sabihin niyan? Nanginginig akong tanong. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip ay lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Nang hawakan niya ang kwinta sa leeg ko, bigla iyong nagliwanag ng sobrang lakas. Kasabay noon, malakas na hangin ang umikot sa paligid namin. Nagsimulang yumanig ang lupa. At mula sa kailalim ng kagubatan, may narinig kaming napakalakas na sigaw na hindi tunog tao. Biglang nagkagulo ang lahat. May mga aninong gumapang mula sa dilim ng kagubatan. Mahahaba ang mga kamay nila at puro itim ang katawan na parang usok. Nagsimulang magsigawan ng mga taga-baryo habang isa-isang namamatay ang natitirang apoy. "Protektahan siya!" Sigaw ng lalaking engkanto. Sa unang pagkakataon, nakita kong maglabas ng tunay na anyo ang mga nilalang sa paligid ko. Kumislap ang mga mata nila habang ang iba namay nagkaroon ng malapakpak na anino sa likod nila. Sa sobrang takot ko ay halos mawala na ako ng hininga. May isang nilalang na mabilis na sumugod papunta sa akin mula sa dilim. Akala ko mamamatay na ako. Pero bago pa iyon makalapit, mabilis akong hinila ng lalaking engkanto papunta sa kanyang dibdib habang isang nakakasilaw na gintong liwanag ang sumabog sa katawan niya. Napatalsik ang nilalang at naglaho sa hangin. Mahigpit ang hawak niya sa akin habang magulo ang buong paligid. Ngunit kabila ng ingay at sigawan, malinaw kong narinig ang mahinang bulong malapit sa tenga ko. "Nahanap din kita, aking Raina." Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nananatili roon habang magulo ang buong kagubatan. Tanging ang malalakas na sigaw ng mga tao at nakakabinging ugong ng hangin ang naririnig ko habang mahigpit akong hawak ng lalaking engkanto. Pakiramdam ko noon ay para akong nawala ng ulir at dahil sa sobrang dami ng nangyayari. Isang oras lang ang nakalipas, isa lang akong ordinaryong dalagang halos isasakripisyo ng sariling baryo. Pero ngayon, may mga nilalang na lumuluhod sa harap ko at tinatawag akong Reyna. Mabilis akong hinila ng lalaking engkanto palayo sa puno ng balete habang ang iba niyang kasama ay nakikipaglaban sa mga may itim na nilalang na umaatake mula sa dilim. Hindi ko maintindihan kung ano ang mga iyon, pero kitang-kita ko kung paano sila gumalaw na parang usok na may buhay. Kapag nahahawakan nila ang tao, agad itong nanginginig at nawawalan ng malay. "Bitawan mo ako!" Sigaw ko habang pilit kumakawala sa pagkakahawak niya. Ngulit lalo lang niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ko. "Kapag bumalik ka roon, mamamatay ka." "Anong nangyayari? Sino kayo?" Hindi siya agad sumagot. Patuloy lang siyang naglalakad habang tila kusa namang naghihiwalay ang mga puno sa dinadaanan namin. Kasunod namin ang ilan pang engkanto na may seryoso at nagbabantay na mga mukha. Habang papalalim kami sa kagubatan, napansin kong unti-unting nawawala ang ingay mula sa baryo hanggang sa tululan kaming balutin ng katahimikan. Maya-maya, huminto kami sa harap ng isang napakalaking bato na natatakpan ng mga ugat ng puno. Tumingin sa akin ang lalaking engkanto bago niya inilagay ang kamay niya sa bato. Sa isang iglap, nagliwanag ang mga kakaibang simbolong nakaukit doon. At biglang bumukas ang bato. Napaatras ako sa gulat nang makita ko ang daanang unti-unting lumitaw sa likod nito.
Mula roon ay may lumalabas na ginintang liwanag at malamig na hangin na may kakaibang amoy ng mga bulaklak at ulan. "Nasaan tayo pupunta?" Mahina akong tanong. "Sa tahanan mo." Mas lalo akong naguluhan sa sinabi niya, pero wala na akong nagawa nang muli niya akong hilahin paloob sa daanan. Pagkapasok namin, kusaring nagsara ang malaking bato sa likod namin. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko habang naglalakad kami sa lagusang iyon. Para bang bawat hakbang ko ay mas lalo akong inilalayo sa mundong nakasanayan ko. Ang mga dingding ng kuweba ay kumikislap parang may mga bituin sa loob nito. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang init ng kwintas sa leeg ko. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, narating namin ang dulo ng lagusan. At tuluyan akong napatigil. Sa harap ko ay isang napakalawak na kaharian na hindi ko akalaing umiiral pala sa ilalim ng kagubatan. Mga naglalakihang puno na may kumikislap na dahon, mga ilog na tila pilak kapag nasisinagan ng kakaibang buwan sa itaas, at sa gitna noon ay isang napakalaking palasyo na gawa sa puting bato at ginto. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. May mga nilalang na naglalakad sa paligid na kahawig ng mga kasama niya kanina. Ang iba ay may mapuplang mata, habang ang iba naman ay may markas sa balat na tila gumagalaw kapag nasisinagan ng liwanag. Ngunit ang pinakakakaiba sa lahat ay ang paraan ng pagtitig nila sa akin. Parang may matagal na silang hinihintay na mangyari. Unti-unti silang tumigil sa ginagawa nila habang dumadaan kami. Maya-maya, isa-isang lumuhod ang mga nilalang sa gilid ng daan. Napakapit ako sa sarili ko dahil sa kaba. "Ano ba talaga ako?" Nanginginig akong tanong. Huminto sa paglalakad ang lalaking kasama ko bago siya tumingin diretso sa akin. "Ako si Kaiven, at ikaw ang matagal nang nawawalang tagapani ng kaharian ng Lunaria." Napailing agad ako. "Hindi totoo yan. Tao lang ako." "Hindi," sagot niya habang seryoso ang mga mata. "Iyon ang pinaniwalaan sa'yo para mabuhay ka." Pakiramdam ko noon ay parang sasabog ang ulo ko dahil sa dami ng tanong. Gusto kong paniwalaang nananaginip lang ako pero masyadong malinaw ang lahat. Ang hangin, ang liwanag, ang mga nilalang na nakatitig sa akin. Pagdating namin sa palasyo, agad akong sinubulang ng isang babaeng engkanto na napakaganda, ngunit malamig ang tingin sa akin. "Siya ba talaga?" tanong niya kay Kaiven. "Oo," sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Napatingin sa akin ng babae mula ulo hanggang paa bago siya bahagyang yumuko. Kung ganun, nagbalik na nga ang dugo ng reyna. Mas lalo akong kinabahan sa narinig ko, ngunit bago pa ako makapagtanong muli, biglang sumakit ang ulo ko ng matindi. At sa unang pagkakataon, may mga larawan na pumasok sa isipan ko. Isang babaeng kahawig ko suot ng gintong korona, isang kaharian na nasusunog, mga sigawan, at isang sanggol na inilalayo mula sa isang babaeng umiiyak. Napahawak agad ako sa ulo ko habang hinihingal. "Ano yun?" Mabilis akong inalalay ni Kaiven bago ako tuluyang bumagsak. "Mga alaala," mahinang sagot. "Mga alaala ng totoong pinagmulan mo." Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumigat ang dibdib ko. Habang tumatagal ako sa lugar na iyon, mas lalo kong pakiramdam na may bahagi ng pagkatao kong matagal nang nawawala. Ngunit habang nakatingin ako sa malawak na kaharian mula sa bintana ng palasyo, hindi ko napansin ang lalaking nakamasid mula sa pinakamadilim na bahagi ng bulwagan. Matangkad siya at mas malamig ang tingin kaysa sa lahat na nakikita ko roon. At habang nakatitig siya sa akin, dahan-dahang sumama ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi dapat nakabalik siya. Kapag nalaman ng buong kaharian na buhay ang anak ng reyna, magsisimula ulit ang digmaan. Halos hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Kahit gaano ko piliting ipikit ang mga mata ko, paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip ko ang mga nakita kong alaala. Ang babaeng may korona, ang nasusunog na kaharian, ang umiiyak na babae habang inilalayo ang isang sanggol, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pakiramdam na parang konektado ako sa lahat ng iyon kahit hindi ko maintindihan kung paano. Ang silid na pinagdalhan sa akin ay mas malaki pa kaysa sa buong bahay namin ni Lola Sabel sa baryo. Napapalibutan iyon ng mga halamang kumikislap at mahahabang kurtinang tila gawa sa manipis na liwanag.
Ngunit kahit gaano kaganda ang paligid, hindi pa rin mawala ang takot sa dibdib ko. Pakiramdam ko, isa akong ibong ikinulong sa gintong hawla. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa mahinang tunog ng kampana mula sa labas ng palasyo. Nang lumapit ako sa bintana, nakita ko ang napakalawak na kaharian ng lunarya sa ilalim ng kakaibang liwanag ng langit. Hindi ko alam kung umaga ba talaga iyon dahil iba ang itsura ng kalangitan doon kumpara sa mundo ng tao. Kulay buhaw pa rin ito, ngunit may halong gintong tila gumagalaw kasabay ng hangin. Habang nakatingin ako sa labas, biglang bumukas ang pintuan ng silid ko. Pumasok si Kayven, dala ang isang babaeng engkanto na may dalang damit. Maghahari na naman ang pagtititig mo sa bintana, mahina niyang sabi habang nakatingin sa akin. Hindi ko siya sinagot agad, hindi ko pa rin alam kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan. Siya ang nagdala sa akin rito, ngunit siya rin ang unang nilalang na nagligtas sa akin mula sa mga aninong umatake sa kagubatan. Inuwi mo ko rito ng walang paliwanag, malamig kong sabi habang nakatingin sa kanya. Napabuntong hininga siya bago marahang lumapit sa akin. Dahil matagal ka na naming hinahanap. Bakit? Dahil ikaw ang anak ng dating reyna. Napailing ako agad habang pilit pinipigilan ng kaba. Hindi ako naniniwala. Hindi mo kailangang maniwala agad, sagot niya. Darating ang oras na mismong dugo mo ang magpapatunay niyan. Tahimik ako nga paupo sa gilid ng kama habang pinagmamasdan siya. Napansin kong kahit seryoso ang mukha niya, ay tila may lungkot sa mga mata niya kapag nakatingin siya sa akin. Ano bang nangyari noon? Bakit ako itinago? Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay tumingin muna siya sa malayo na parang bumabalik ang isip niya sa isang alaala. Maraming taon na ang nakalipas, mahina niyang sabi, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng tao at engkanto. Ngunit hindi tao ang tunay naming kalaban. Nakatingin ako sa kanya. Kung ganun, ano? Mga nilalang na nabuo mula sa galit at kadiliman. Ang mga aninong umatake sa baryo mo kagabi. Tinatawag namin silang mga nilim. Noon pa man, sinusubukan na nilang wasakin ang lunarya at gamitin ang takot ng tao upang magkalaban-laban ng dalawang mundo. Habang nagsasalita siya, hindi ko maiwasang maalala ang mga iitim na nilalang sa kagubatan. Ang ina mo ang huling reyna na may kapangyarihang pigilan sila, pagpatuloy niya. Pero bago matapos ang digmaan, itinakas ka niya sa mundo ng tao upang iligtas ka. Biglang sumikip ang dibdib ko. Nasaan sila ngayon? Tahimik siyang napayuko. At bakit walang bumalik para kunin ako? Hindi siya agad nakasagot, ngunit sapat na ang katahimikan niya upang maintindihan ko ang ibig sabihin. Patay na ang babaeng tinatawag niyang ina ko. Hindi ko namalayan na tumulo na pala ang luha ko. Hindi dahil kilala ko siya, kundi dahil pakiramdam kong may bahagi ng buhay ko ang ninakaw sa akin. Maya-maya, lumapit ang babaeng engkantong kasama niya at inilapag ang dala nitong damit sa kama. Kailangan mo nang maghanda, sabi niya. Para saan? May mga konselyo ng lunarya na gustong makita ka. Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam kong hindi lahat ng nilalang sa kahariang iyon ay masaya sa pagdating ko. Tama nga ako. Pagpasok namin sa malaking bulwagan ng palasyo, agad kong naramdaman ang malamig na tinig ng mga engkantong naroon. Nakaupo sila sa mahahabang trono habang tahimik akong pinagmamasdan. Maya-maya, tumayo ang isang matangkad na lalaking may mapuputlang mata. Siya ang lalaking nakipa kong nakatingin sa akin kagabi mula sa dilim. Ako ay si Darius, malamig niyang sabi habang nakatingin sa akin. Isa sa mga tagapangalaga ng lunarya. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba akong nararamdamang panganib sa kanya. Hindi sapat ang isang kwentahan upang paniwalaan naming siya ang nawawalang tagapagmana, dagdag niya habang matalim akong tinitigan. Maaaring isa lamang siyang taong ginagamit upang sirain tayo. Nagbulbungan agad ang ibang engkanto. Hindi siya tao, marining sagot ni Kayven. Kung ganon, malamig na sabi ni Darius, patunayan niya. Biglang lumiwanag ang sahig ng bulwagan at lumitaw ang mga simbolong kulay ginto sa paligid ko.
Napaatras ako sa gulat habang nagsimulang umihip ng malakas na hangin sa loob ng silid. "Anong ginagawa ninyo?" sigaw ko. "Ang sinaunang dugo ay hindi kayang magsinungaling," sabi ni Darius. "Kung tunay kang anak ng reyna, tutugon ang kapangyarihan ng lunarya." Maya-maya, biglang uminit ang kwentahan sa leeg ko. At sa isang iglap, nagsimulang gumalaw ang mga halaman sa paligid ng bulwagan. Unti-unti silang gumapang papunta sa akin na parang sumusunod sa bawat paghinga ko. Nagsimulang magliwanag ang mga marka sa sahig habang may gintong liwanag na lumabas mula sa mga kamay ko. Napaatras ang ilang engkanto sa gulat. Maging si Darius ay bahagyang namitla ang mga mata niya. Ngunit kasabay ng liwanag na iyon, biglang may pumasok na kakaibang galit sa dibdib ko. Isang emosyon na hindi ko maintindihan. At bago ko pa makontrol ang sarili ko, malakas sumabsag ang enerhiya mula sa katawan ko. Nayanig ang buong bulwagan. Isa-isang nabasag ang mga bintana ng palasyo habang nagliliyab sa gintong kulay ang buong paligid. At sa gitna ng kaguluhan, malinaw kong narinig ang mahinang bulong ni Darius. Imposible, nagising na ang kapangyarihan ng reyna. Matapos sumabog ang gintong enerhiya mula sa katawan ko, tila huminto ang buong bulwagan. Halos hindi makahinga ang lahat habang nakatingin sa akin. Ang mga halamang gumagapang sa sahig ay unti-unting kumalma, ngunit nananatiling nakapalibot sa mga paa ko na parang pinoprotektahan ako. Nanginginig naman ang mga kamay ko habang pilit kong inuunawa ang nangyari. Anong ginawa ko? Mahina akong tanong habang nakatingin sa mga palad ko. Ngunit walang agad sumagot. Maging ang mga engkantong kanina lamang ay nagdududa sa akin ay tila natigilan. Ang iba ay dahan-dahang lumuhod habang nakayuko ang mga ulo. Naririnig ko ang mahihinang bulungan nila. Ang gintong liwanag. Kapangyarihan ng dugo ng reyna. Siya nga. Pakiramdam ko noon ay lalo lang bumibigat ang lahat. Ayoko ng paraan ng pagtititig nila sa akin. Para bang hindi na nila ako nakikita bilang isang tao, kundi bilang isang bagay na matagal nilang hinintay. Maya-maya lumapit si Kaiven at marahan akong inalayan. "Kailangan mong magpahinga," sabi niya. Ngunit bago pa kami makaalis, biglang nagsalita si Darius. Hindi pa tapos ang usapan. Malamig pa rin ang boses niya, ngunit mas bakas doon ngayon ang pag-aalala kaysa galit. Dahan-dahan siyang lumapit habang nakatingin sa akin. "Kung tunay ngang nagising ang kapangyarihan niya," sabi niya habang nakatingin sa ibang engkanto, "mas lalo tayong nasa panganib." Naguluhan ako sa sinabi niya. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga siya ng malalim bago tumingin diretso sa akin. Sa oras na magising ang dugo ng reyna, mararamdaman niyon ng mga nilim. Biglang nanlamig ang buo kong katawan. "Ang mga nilalang na umatake sa baryo?" Tumanggo siya. At kapag natuntun nila ang lunarya dahil sa kanya, mauulit ang digmaang namuntik ng pumatay sa aming lahat. Nagsimulang magbulungan muli ang konseyo. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata nila. Sa unang pagkakataon, naisip kong baka nga isa akong panganib sa kanila. "Hindi ko ginustong mapunta rito," mahinang sabi ko habang pilit pinipigilan ng luha. "Hindi ko naman hiniling maging kung ano man ang tingin ninyo sa akin." Tahimik na napatingin sa akin si Kaiven. "At hindi mo ring kasalanang ipinanganak kang may kapangyarihang iyon," sagot niya. Ngulit bago pa makapagsalita muli ang iba, biglang may malakas na ugong na narinig mula sa labas ng palasyo. Kasunod noon ay ang tunog ng isang napakalaking kampana. Nagkatinginan agad ang mga engkanto sa paligid. "Mula iyon sa silangang tarangkaan," sabi ng isa. Mabilis na nagdilim ang mukha ni Kaiven. Nakapasok sila. Agad nagkagulo ang buong bulwagan. Isa-isang tumayo ang mga mandirigma habang mabilis na limabas ng palasyo. Ako naman ay naiwan sa gitna habang hindi alam ang gagawin. "Anong nangyayari?" tanong to. Ngunit hindi na ako sinagot ni Kaiven. Mabilis niyang hinawakan ang aking kamay at halos hilahin palabas ng bulwagan. Habang tumatakbo kami sa mahahabang pasilyo ng palasyo, naririnig ko ang mga sigawan mula sa labas. Pagdating namin sa balkoneha, doon ko nakita ang dahilan ng kaguluhan. Mula sa malayong bahagi ng kagubatan ng lunarya, may makapal na itim na usok na mabilis na gumagapang papunta sa kaharian. Ngunit, hindi iyon ordinaryong usok. Habang papalapit ito, unti-unti kong nakikita ang mga anyo ng maiitim na nilalang sa loob nito, ang mga nilim. At habang papalapit sila, tila nanginginig maging ang buong lupa ng kaharian.
Paano nila tayo nahanap? Tanong ko habang natatakot. Tahimik na napahawakan si Kaiven sa kwentas ko. Dahil sa paggising ng kapangyarihan mo. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ko nang narinig ko iyon. Dahil sa akin, nalagay sa panganib ang buong kaharian. Maya-maya, biglang lumapit sa amin si babaeng engkantong unang kumausap sa akin nung dumating ako rito. Kaiven, seryoso niyang sabi, kailangan na siyang labasin sa lunarya. Agad akong napatingin sa kanya. Ano? Hindi pa siya handa. Dagdag niya habang nakatingin sa mga nilim sa malayo. Kapag nanatili siya rito, mas maraming mamamatay. Ngunit agad umiling si Kaiven. Hindi ko siya pababayaan. Hindi ito tungkol sa gusto mo. Malamig na sagot ng babae. Kapag nalaman ng buong kaharian na buhay ang anak ng reyna, magkakaroon ng paghahati-hati sa mga angkan. May mga susunod sa kanya, ngunit marami ring gustong patayin siya bago pa siya tuluyang makaupo sa trono. Napaatras ako nang narinig ko iyon. Trono? Hindi sumagot si Kaiven ngunit sapat na ang katahimikan niya upang maintindihan ko. Totoo nga, ako ang nawawalang tagapagmana. Habang magulo ang buong paligid, unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang init sa loob ng dibdib ko. Maya-maya, biglang may mga bulsong na naman akong narinig sa isip ko. Mahinahon, ngulit puno ng lungkot. Bumalik ka. Ang kaharian ay naghihintay. Napahawak ako agad sa ulo ko habang umiikot ang paningin ko. Kasabay noon ay may mga alaala na namang pumasok sa isip ko. Isang babaeng nakaupo sa gintong trono. Ako. Mas matanda ako doon, mulit parehong mukha. May mga engkantong nakaluhod sa harap ko habang hawak ko ang isang koronang kumikislap sa liwanag. Pagkatapos noon ay biglang nagbago ang alaala. Apoy, dugo, sigawan, at isang lalaking may mapupulang mata na nakangisi habang nasusunog ang buong kaharian. Napabalik ako sa realidad nang naramdaman ko ang paghawak ni Kaiven sa balikat ko. Tumingin ka sa akin, mahinang sabi niya. Hinihingal ako tumingin sa kanya habang nanginginig ang aking katawan. Ano bang nangyayari sa akin? Unti-unti nang nagbabalik ang alaala ng dugo mo. Hindi ko kaya ito. Sa unang pagkakataon, nakita kong bahagyang lumambot ang mga mata niya. Hindi mo kailangang kayarin mag-isa. Ngunit habang nakatingin siya sa akin, hindi namin napansin ang malamig na matang nakamasdan mula sa itaas ng tore ng palasyo, si Darius. At habang pinagmamasdan niya kami, dahan-dahang sumama ang ekspresyon ng mukha niya. Kapag tuluyang naalala niyang kung sino siya, malamig niyang bulsong, magigising din ang bagay na matagal naming ikinulong. Buong gabi ay hindi nakatulog ang kaharian ng lunarya. Mula sa balkonahe ng palasyo, kitang-kita ko kung paano gumagalaw ang maiitim na usok sa malalayong bahagi ng kagubatan. Paminsan-minsan ay may malalakas na ugong na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa mismo. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may mas malaking panganib na papalapit kaysa sa inaakala ko. Nakatayo ako noon sa isa sa mga mataas na tore ng palasyo habang mahigpit na hawak ang kwintas sa leeg ko. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang dapat kong maramdaman. Takot, galit, lungkot, halo-halo na ang lahat. Sa likod ng isip ko, sariwa pa rin ang sinabi nila. Ako raw ang nawawalang reyna. At dahil sa paggising ng kapangyarihan ko, muling nagising ang mga nilim. Napapikit ako habang pilit inaayos ang paghinga ko. Ngulit maya-maya, naramdaman kong may lumapit sa likod ko. Si Kaiven. Tahimik siyang tumabi sa akin habang pareho kaming nakatingin sa malayong kagubatan. Hindi ka pa rin nagpapahinga, mahina niyang sabi. Paano ako matutulog pagkatapos ng lahat ng nalaman ko? Sagot ko habang napapailing. Pakiramdam ko habang tumatagal, mas lalo kong hindi kilala ang sarili ko. Hindi siya agad nagsalita, ngunit ramdam ko ang titig niya sa akin. Alam kong mahirap tanggapin, sabi niya kalaunan, pero matagal ka nang hinahanap ng lunarya. Nakatawa ko ng mahina ngunit puno ng pagod. Nakakatawa nga sa baryo itinuring nila akong malas. Dito naman, parang isa akong nawawalang Diyos na dapat katakutan. Hindi ka nila kinakatakutan. Talaga ba? Napatingin ako sa kanya. Kahit si Darius gusto akong alisin dito. Sandali siyang natahimik bago huminga ng malalim.
Hindi masama si Darius, pero isa siya sa mga nakaligtas noong bumagsak ang lumang lunarya. Nakita niya kung paano namatay ang maraming engkanto dahil sa digmaan. Kaya para sa kanya, anumang maaaring magdulot ng bagong gulo ay dapat pigilan. Kasama ako roon. Hindi siya nakasagot agad. At doon ko lalong naintindihan na kahit siya, may bahagi ring natatakot sa kung ano ang maaari kong maging dahilan. Maya-maya, biglang may malakas na sigaw na narinig mula sa ibaba ng palasyo. Kasunod noon ay ang mabilis na tunog ng kampana. Agad kaming napatingin sa baba. May mga engkantong nagtatakbuhan habang ang iba ay armado na. Anong nangyayari? Tanong ko. Ngunit bago pa makasagot si Kevin, mabilis na dumating ang isang mandirigma. Kevin, hingal nitong sabi, may mga nilim na umatake sa hangganan ng silangang kagubatan at sandali itong nag-alanganin bago tumingin sa akin. May ilang tao mula sa baryo ang nawawala. Parang biglang tumigil ang puso ko. Anong ibig mong sabihin? May mga nakaligtas na nakarating malapit sa tarangkahan ng lunarya. Sagot ng mandirigma. Sinasabi nilang mas lumalala ang sumpa sa baryo. Hindi na ako nakapag-isip pa. Anong ginagawa natin dito? Sigaw ko habang napaatras. Kailangan nating tulungan sila. Agad akong hinawakan ni Kevin sa braso. Hindi ligtas para sa'yo ang bumalik doon. Mga tao pa rin sila. Galit kong sagot. Kahit halos ialay ako, hindi ibig sabihin pababayaan ko silang mamatay. Sa unang pagkakataon, nakita kong tila natigilan siya sa sinabi ko. Maya-maya, lumapit si Darius kasama ng ilan pang konseho. Seryoso ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Hindi na simpleng sumpa ang nangyayari sa baryo. Malamig niyang sabi. Kung ganun, mas kailangan nila tayo. Sagot ko agad. Hindi mo pa rin naiintindihan. Dagdag niya. Ikaw ang dahilan kung bakit sila nagising. Parang sinaksak ang dibdib ko sa sinabi niya. Ngulit bago pa ako makasagot, biglang nagsimulang manginig ang lupa. Napatingin kaming lahat sa malayong bahagi ng kagubatan. Mula roon, may napakalaking aninong unti-unting umaangat mula sa ilalim ng lupa. Kasabay noon ay ang nakakabinging sigaw na tila kayang yanigin ng buong kaharian. Nagkagulo agad ang mga engkanto sa paligid. Imposible, bulong ng isa. Hindi pa dapat siya nagigising. Nanlamig akong napatingin sa nilalang na unti-unting nabubuo mula sa kadiliman. Kahit sobrang layo nito, ramdam ko agad ang matinding galit at pot na nanggagaling dito. At kasabay noon, biglang uminit ng sobra ang kwintas sa leeg ko. Napahawak ako agad dito habang may kung anong bumubulong sa isip ko. Isara ang tarangkahan. Bago siya tuluyang magising, bigla akong napahawak sa ulo ko habang may panibagong alalahan na namang pumasok sa isip ko. Isang napakalalim na kuweba sa ilalim ng kagubatan. Mga sinaunang engkantong nakapalibot habang may itim na nilalang na nakakadena sa gitna. At isang babaeng may korona na kamukhang kamukha ko. Kapag tuluyan siyang nakawala, parehong mawawala ang mundong tao at lunarya. Napabalik ako sa realidad habang hinihingal. May nakakulong sa ilalim ng kagubatan. Mahina kong sabi. Agad akong napatingin ni Kevin at Darius. Anong sinabi mo? Tanong ni Kevin. Totoo ang sumpa. Nanginginig ako habang hawak ang ulo ko. Pero hindi engkanto ang may gawa nito. Tahimik na napatingin ang lahat sa akin. At ako, himinga ko ng malalim habang pilit inuunawa ang mga alalahaning pumapasok sa isip ko. Ako ang susi para tuluyang pagpigilan siya. Biglang nagdilim ang mukha ni Darius. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong takot sa mga mata niya. Kung ganun, mahina nang sabi, nagising na nga ang bantay ng kadiliman. Hindi na ding mapayapa ang mga sumunod na araw sa lunarya matapos magising ang nilalang na tinatawag nilang bantay ng kadiliman. Kahit sa loob ng palasyo ay ramdam ang mabigat na takot sa paligid. Mas dumami ang mga bantay sa bawat tarangkahan at gabi-gabi ay may mga engkantong sugatan na bumabalik mula sa hangganan ng kagubatan. Habang lumalakas ang puwersa ng mga nilim, mas lalo ring lumalabo ang katahimikan ng kaharian. At sa gitna ng lahat ng iyon, pakiramdam ko, ako ang sentro ng kaguluhan.
Madalas akong magkulong noon sa mataas na bahagi ng palasyo kung saan tanaw ang malaking ilog ng lunarya. Doon lang ako nakakaramdam ng kaunting katahimikan. Ngulit kahit tahimik ang paligid, hindi pa rin ako tinatahimik ng isip ko. Habang tumatagal, mas dumarami ang mga alaala na hindi ko naman dapat alam. Minsan nakakakita ako ng malalawak na bulwagan na hindi ko pa napupuntahan. Minsan na may naririnig ko ang isang babaeng umiiyak habang paulit-ulit na sinasabing kailangan niya akong iligtas. At sa tuwing nangyayari iyon, mas lalo kong nararamdaman na unti-unti akong nagiging ibang tao. Isang gabi, habang mag-isa akong nakaupo sa tabi ng ilog, narinig ko ang mga yabag ni Kaiven sa likod ko. Hindi ko na kailangan pang lumingon dahil natutunan ko ng kilalanin ng presensya niya. Tahimik siyang naupo sa tabi ko habang pinagmamasdan namin ng tubig na tila kumikislap sa ilalim ng buwan ng lunarya. "Hindi ka na naman natutulog," sabi niya. Napangiti ako ng mahina ngunit halatang pagod. Kapag pinipikit ko kasi ang mga mata ko, kung ano-anong alaala ang nakikita ko. Mga alaala ng dating Reyna. Hindi ko pa rin matanggap na konektado ako sa kanya. Tahimik siyang tumingin sa akin bago marahang nagsalita. "Hindi mo kailangang maging siya." Napatingin ako sa kanya. "Pero iyon ang gusto ng lahat dito, hindi ba?" Mahina akong tanong. "Ang bumalik ang dating Reyna." "Hindi." "Kung ganon, ano?" Saglit siyang natahimik bago tumingin diretso sa mga mata ko. Gusto nilang mabuhay ang lunarya. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang sakit akong naramdaman sa sinabi niyang iyon. Dahil sa unang pagkakataon, malinaw kong naisip na baka hindi ako mahalaga bilang ako. Baka mahalaga lang ako dahil kailangan nila ang kapangyarihang nasa loob ko. Nabuntong hininga ako habang nakatingin sa ilog. Takot ako, Kaiven. Mahina pero diretso ang pagkakasabi ko. Pakiramdam ko habang tumatagal nawawala ako sa sarili ko. Paano kung dumating ang araw na hindi ko na maalala kung sino talaga ako? Hindi siya agad sumagot, ngunit maya-maya, marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Nagulat ako sa init ng palad niya. "Hindi ko hahayaang mangyari iyon," mahinang sabi. Sa unang pagkakataon mula nung nakarating ako sa lunarya, may kakaibang katahimikan akong naramdaman. Hindi ko maipaliwanag pero sa tuwing kasama ko siya, parang mas nagiging magaan ng lahat. Napansin ko ring iba siya sa ibang engkanto. Habang ang iba ay tinitignan ako bilang simbolo ng pag-asa o panganib, si Kaiven lang ang tumitingin sa akin na parang isa pa rin akong normal na tao. "Bakit mo ako pinoprotektahan?" tanong ko habang nakatingin sa kanya. Bahagya siyang napangiti ngunit may lungkot sa mga mata niya. "Dahil nangako ako noon pa man." "Kanino?" Hindi siya agad nakasagot. "At isa pa," dagdag niya maya-maya, "masyado ka ng maraming iniisip para mag-isa." Hindi ko manamalayan na napangiti ako ng bahagya. Gungit biglang naputol ang katahimikan nang marinig kaming malakas na ugong mula sa malayo. Kasunod noon ay ang mabilis na pagdating ng isang sugatang mandirigma. "Kaiven!" hingal nitong sigaw. "May mga nilim na nakapasok sa hilagang hangganan." Agad kaming napatayo. "Nasaan si Darius?" tanong ni Kaiven. "Nasa labanan na, pero..." napatingin ng mandirigma sa akin. "Hinahanap ng mga nilim ang Reyna." Parang nanlamig ang buhong kautakan ko. "Ako?" Tumanggo ito. "Hindi nila inaatake ang ibang bahagi ng kaharian. Diretso silang papunta rito." Nagkatinginan kami ni Kaiven. At sa unang pagkakataon nakita ko ang tunay na pag-aalala sa mukha niya. "Hindi ka naligtas dito," sabi niya. Pero bago pa kami makaalis ay biglang nagliwanag ang kwintas sa leeg ko. Kasabay noon ay ang tinding sakit sa ulo. Napahawak agad ako habang may panibagong alaala na namang pumasok sa isip ko. Isang madilim na silid. Ako o ang babaeng kamukha ko ay nakatayo sa isang malaking salamin habang may lalaking nakaluhod sa harap niya. Si Kaiven. Mas mabata siya roon ngunit parehong mga mata. At kapag dumating ang araw na magising ang kadiliman, ipangakaw mong poprotektahan mo siya kahit kalabanin mo pa ang buong lunarya. Unti-unting lumahaw ang alaala at bumalik ako sa kasalukuyan habang hinihingal. Agad akong sinalo ni Kaiven bago ako tuluyang bumagsak. "Tumingin ka sa akin," sabi niya habang hawak ang muka ko. Ngunit hindi agad ako nakasagot dahil sa sobrang gulo ng isip ko. Ikaw yung lalaki sa alaala." Biglang nagbago ang ekspresyon niya. At bago pa siya makapagsalita, biglang dumating si Darius kasama ang ilang mandirigma. "Kaiven," malamig niyang sabi. "Kailangan na nating sabihin sa kanya ang totoo."
Tahimik kaming napatingin sa kanya. At ano iyon? Tanong ko habang kinakabahan. Sandaling tumingin si Darius kay Kayven bago bumalik ang tingin sa akin. Bago mamatay ang dating reyna, mabigat niyang sabi, ikaw ang ipinagkatiwala niya kay Kayven. Parang huminto ang paghinga ko. At simula pa lang, dagdag niya habang malamig ang mga mata, siya na ang itinakdang maging tagapagbantay mo. Hindi agad ako nakapagsalita matapos sabihin ni Darius ang katotohanan. Pakiramdam ko noon ay mas lalo lamang gumugulo ang lahat habang mas marami akong nalalaman tungkol sa nakaraan ko. Nakatingin lang ako kay Kayven habang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi ni Darius. Si Kayven ang tagapagbantay ko. Matagal na niya akong kilala. At simula pa lang, may koneksyon na pala kami. Hindi mo sinabi sa akin. Mahina kong sabi habang nakatingin kay Kayven. Tahimik lang siya sa una. Kita ko sa mga mata niyang pag-aalinlangan na para bang matagal niya nang gustong sabihin sa akin ang lahat ngunit may pumipigil sa kanya. Hindi pa tamang panahon noon, sagot niya kalaunan. Pero alam mo kung sino ako mula pa nung una? Tumangdo siya nung bahagya. Pakiramdam ko noon ay may halo akong galit at lungkot na hindi ko maipaliwanag. Buong buhay ko ay pakiramdam ko mag-isa ako, ngunit heto't may mga taong matagal na palang alam ang katotohanan tungkol sa akin. Bakit hindi ninyo ako kinuha noon? Bakit hinayaan ninyo akong lumaki sa baryo na walang alam? Tahimik na napabuntong hininga si Darius. Dahil yon ang utos ng ina mo bago siya mamatay. Kapag nalaman ng mga nilim na buhay ka, hahanapin ka nila. Pero nahanap pa rin nila ako. At iyon ang kinatatakutan namin. Napayoko ako habang pilit inaayos ang magulong isip ko. Ngunit bago pa ako makapagsalita muli, biglang yumanig ang buong palasyo. Kasunod noon ay ang malakas na sigaw mula sa ibaba. Agad kaming napatingin sa labas. Mula sa malalayong bahagi ng Luneria, kitang-kita ang makapal na usok at gintong apoy na unti-unting lumalamon sa kagubatan. Ang mas nakakakilabot, mas dumadami ang mga nilim habang papalapit sila sa sentro ng kaharian. Nasira na nila ang hilagang tarangkahan, sigaw ng isang mandirigma habang tumatakbo sa pasilyo. Agad nagdilim ang mukha ni Darius. Hindi ito normal, sabi niya. Parang may gumagabay sa kanila. Ngunit bago pa makapagsalita ang iba, biglang nagliwanag ang kwintas sa leeg ko. Kasabay noon ay ang isang napakalakas na sigaw na tila direkta kong narinig sa loob ng isip ko. Buksan mo ang lagusan. Napahawak ako agad sa ulo ko habang napaatras. Hindi, mahina kong bulong. Mabilis akong inalayahan ni Kayven. Anong naririnig mo? May nagsasalita. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Darius. Hindi maaari. Ano bang nangyayari sa akin? Halos pasigaw kong tanong habang hirap huminga. Tahimik na nagkatinginan sina Kayven at Darius bago dahan-dahang nagsalita si Darius. Ang bantay ng kadiliman ay konektado sa dugo ng reyna. Nanlamig agad ang buong katawan ko. Anong ibig mong sabihin? Ang unang reyna ng Luneria ang nagkulong sa kanya noon at ang tanging makapagpapalaya o tuluyang makapagsasara sa kanya ay ang kapangyarihan na nasa dugo mo. Pakiramdam ko noon ay para akong nawalan ng hangin. Habang tumatagal, mas lalo kong naiintindihan kung bakit natatakot sila sa akin. Hindi lang ako susi para iligtas ang Luneria. Maaari rin akong maging dahilan ng pagkawasak nito. Biglang may malakas na pagsabog mula sa ibabang bahagi ng palasyo. Yumanig ang buong tore habang isa-isang nababasag ang mga bintana. Mabilis kaming napatingin sa ibaba. At doon ko nakita ang tunay na kaguluhan. May mga nilim na nakapasok sa loob ng Luneria. Nagkakagulong mga engkanto habang pilit nilang pinoprotektahan ng kaharian. Ang iba ay sugatan na, habang ang iba naman ay pilit nilalabanan ng mga nilalang na tila walang katapusang lumalabas mula sa dilim. At sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano katakot ang tunay na anyo ng digmaan pagitan ng liwanag at kadiliman. Kayven, seryosong sabi ni Darius, ilayo mo siya rito. Ngunit agad akong umiling. Hindi. Napatingin silang lahat sa akin. Hindi ako aalis habang namamatay sila dahil sa akin. Hindi mo pa kontrolado ang kapangyarihan mo. Pero may gagawin ako.
Hindi ito simpleng laban. Alam ko! Sigaw ko habang hindi na napigilan ng emosyon. Buong buhay ko nang tinatakbuhan ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Kung ako nga ang dahilan kung bakit sila nandito, kung ako ang susi para matapos ito, ayoko nang magtago. Tahimik silang lahat matapos kong magsalita. Maya-maya, marahang lumapit ako kay Kevin. At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang magkabilang kamay ko. Tumingin ka sa akin. Mahina niyang sabi. Ginawa ko yun habang nanginginig ako. Hindi kita hahayaang mapahamak. Kevin, pero kung ito ang desisyon mo, dagdag niya habang diretso ang bininsakin, sasamahan kita hanggang dulo. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko noong oras na yon. Sa gitna ng kaguluhan at takot, siya lang ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Ngunit biglang naputol ang sandaling iyon nang may isa na namang malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong lunerya. At kasabay noon, biglang nagdilim ang buong kalangitan ng kaharian. Unti-unting nabalot ng itim na usok ang buwan sa itaas. Habang lahat ay nakatingin sa langit, dahan-dahang nabuo ang napakalaking anyo ng isang nilalang sa ibabaw ng kagubatan. Puro anyo ang katawan nito, ngunit nagliliyabang ang mapupulang mata nito. At nang tumingin ito direkta sa direksyon ko, pakiramdam ko ay parang tumigil ang buong mundo. Reyna! Umalingaw-ngaw ang dalim ng tinig nito sa buong kaharian. Kasabay noon ay biglang nagliwanag ang katawan ko. At bago ko pa makontrol ang sarili ko, biglang may napalakas na gintong enerhiya na sumabog sa paligid ko na nagpatigil maging sa lahat ng engkanto at nilim sa ibaba. Unti-unting gumapang ang gintong liwanag sa buong lunerya. At sa unang pagkakataon, lahat ng nilalang sa kaharian, tao man o engkanto, ay napaluhod sa harap ko. Habang nakaluhod ang buong lunarya sa ilalim ng gintong liwanag na lumalabas mula sa katawan ko, pakihamdam ko ay unti-unti akong nilalamon ng kapangyarihang hindi ko maintindihan. Parang may apoy na gumagapang sa bawat ugat ko habang ang hangin sa paligid ay umiikot ng napakalakas. Maging ako ay natatakot sa sarili ko noong mga oras na iyon. Nakatayo ako sa gitna ng tore habang ang lahat ng nilalang sa ibaba, mga engkanto at maging ang mga nilim ay tila hindi magalaw dahil sa kapangyarihang bumabalot sa buong kaharian. At sa gitna ng lahat, nakatitig sa akin ang napakalaking nilalang na bumabalot sa kalangitan. Ang bantay ng kadiliman. Ang wakas. Umalingaw-ngaw ang malalim nitong tinig na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nagising na muli ang dugo ng Reyna. Nahawakan ako agad sa ulo ko habang pilit nilalabanan ng mga bulong na pumapasok sa isip ko. Parang may kung anong humihila sa akin palabas ng sarili kong katawan. Buksan mo ang lagusan. Palayain mo ko. Tapusin mo ang sinimulan ng iyong dugo. Hindi, mahina akong bulong habang nanginginig. Hindi kita palalayain. Ngunit kasabay noon ay may panibagong alaala na namang sumabog sa isip ko. Nakikita ko ang dating lunarya, mas maliwanag, mas buhay. At sa gitna ng malaking bulwagan, naroon ang babaeng kamukha ko, ang dating Reyna. Katabi niya si Kevin at sa harap nila ay si Darius. Ngunit hindi tulad ngayon, hindi malamig ang mukha ni Darius sa alaala. Sa halip, puno ito ng katapatan. Kapag tuluyan nang nagising ang kadiliman, sabi ng dating Reyna habang hawak ang isang gintong sisdilan, may isang kailangang magsakripisyo upang maisara siyang muli. Biglang sumikip ang dibdib ko sa narinig ko. At sino? Tanong ni Kevin sa alaala. Tahimik na napangiti ang Reyna. Ang dugong nagbukas sa kanya. Biglang naglaho ang alaala habang bumalig ako sa kasalukuyan habang hinihingal. Agad akong sinalo ni Kevin habang muntik akong bumagsak. Anong nakita mo? Tanong niya habang bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Ngulit bago ako makasagot, biglang may malakas na pagsabog mula sa ibabang bahagi ng palasyo. Kasabay noon ay ang nakakabinging sigaw ng mga engkanto. Mabilis kaming napapingin sa ibaba at doon ko nakita ang dahilan. Nakatayo si Darius sa gitna ng bulwagan habang napapalibutan ng maitim na usok ang katawan niya. Ang mga mata niyang dati maputla ay unti-unti nang namumula. Darius! Sigaw ni Kevin, ngunit dahan-dahan lang siyang napangisi habang nakatingin sa amin.
Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, malamig niyang sabi. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig akong tanong. Unti-unting lumalakas ang maitim na enerhiyang umiikot sa paligid niya habang isa-isang napapaatras ang mga engkanto sa takot. Pagod na akong mamuhay sa 6 ng lumang kaharian, sagot niya habang nakatingin sa akin. Ilang siglo naming pinoprotektahan ng lunarya habang nakakulong sa takot. Ngulit ngayon, maaari na tayong maging mas makapangyarihan kaysa noon. Agad umiling si Kaiven. Hiniluloko ka lang ng bantay ng kadiliman. Ngunit natawa lang si Darius. Hindi mo pa rin naiintindihan, sagot niya habang tumitingin sa akin. Hindi kailanman magiging ligtas ang lunarya hanggat buhay ang dugo ng reyna. Unti-unti akong napaatras habang nanlalamig. Darius, mahina akong sabi. Dapat noon pa kita pinatay, dagdag niya habang mas lumalakas ang kadilimang bumabalot sa kanya. Pero ngayon, ikaw mismo ang magpapalaya sa kanya. Bigla niyang itinaas ang kamay niya at sa isang iglap, sumabog ang maitim na enerhiya sa buong palasyo. Nagkagulo ang lahat. Isa-isang nasapian ng kadiliman ng ilang engkanto habang ang iba naman ay pilit lumalaban. Narinig ko ang mga sigaw sa bawat sulok ng lunarya habang mabilis na kumakalat ang 6. Ilayo mo siya rito, sigaw ni Darius sa mga nilim. At sa isang iglap, dosen-dosen ang maiitim na nilalang ang mabilis na sumugod papunta sa akin. Ngulit bago pa sila makalapit, mabilis akong harangan ni Kaiven habang nagluwanag ang buong katawan niya sa gintong enerhiya. Hindi mo siya makukuha, galit niyang sigaw. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay niyang kapangyarihan. Kumalat ang mga gintong marka sa buong katawan niya habang tila mismong hangin ang sumusunod sa bawat galaw niya. Ngunit habang naglalaban sila, mas lalo kong nararamdaman ang paghatak ng bantay ng kadiliman sa loob ko. Parang may bahagi ng kapangyarihan ko ang gusto niyang palakalain. At doon ko tuluyang naintindihan ang katotohanan. Hindi sapat na basta ko lang pigilan ng nilalang. Kailangan ko siyang isarado muli kahit may kapalit iyon. Maya-maya, biglang may lumapit sa akin sa gitna ng kaguluhan. Si Lola Sabel. Napatigil ako sa gulat. Lola! Sugatan siya at hinihingal pero buhay. Tama na, umiiyak siya habang hinahawakan ng mukha ko. Hindi ka isinilang para maging sandata nila. Bakit nandito ka? Dahil panahon na para malaman mo ang totoo, hindi mo kailangang maging tulad ng dating reyna. Namulaklak ang mga mata ko. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa siya makasagot, biglang umugong ang buong kaharian. Unti-unting nagbitak ang lupa ng lunarya at mula sa ilalim nito, nagsimulang umangat ang napakalaking tarangkaang gawa sa itim na bato. Kasabay noon ay ang nakakabinging sigaw ng bantay ng kadiliman. Buksan mo ang lagusan, aking reyna! Habang lahat ay nagkakagulo at nagsisigawan, unti-unti kong nararamdaman ang kapangyarihan sa loob ko na tila gustong tumugon sa tawag ng nilalang. At habang nakatingin ako sa tarangkaang dahan-dahang bumubukas sa gitna ng lunarya, doon ko napagtanto na malapit nang dumating ang oras na kailangan kong mamili. Ang iligtas ang sarili ko o iligtas ang dalawang mundong matagal nang naghihintay sa tunay nilang reyna. Habang unti-unting bumubukas ang napakalaking tarangkahang gawa sa itim na bato sa gitna ng lunarya, pakiramdam ko ay unti-unti ring nahahati ang buong pagkatao ko. Sa bawat paglawak ng siwang ng tarangkahan, mas lalo kong nararamdaman ng malamig at mabigat na puwersang nanggagaling sa ilalim ng kaharian. Parang mismong kadiliman ng mundo ang pilit umaakyat mula roon. Nagkakagulo ang buong lunarya. Ang mga engkanto ay pilit nilalabanan ng mga nilim, habang ang ilan ay sinusubukang pigilan ang pagguho ng lupa sa paligid ng tarangkahan. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Darius habang nababalot ng maitim na enerhiya ang katawan niya. Buksan mo na ng tuluyan! Sigaw niya habang nakatingin sa akin. Tapusin mo na ang siklong ito! Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis siyang hinarang ni Kaiven. Nagliyab ang gintong marka sa katawan niya habang sumabog ang enerhiya nilang dalawa sa gitna ng bulwagan. Nayanig ang buong palasyo dahil sa lakas ng bangdaan nila. Hindi ko hahayaang gamitin mo siya, galit na sigaw ni Kaiven. Ngulit natawa lang si Darius habang pilit itinutulak pabalik si Kaiven gamit ang kadiliman.
Hindi mo pa rin bang naiintindihan? Sigaw niya. Kahit pigilan mo siya ngayon, mauulit lang ulit ito. Ang dugo ng Reyna misma ang koneksyon sa nilalang na iyon. Napahawak ako sa dibdib ko habang mas lalo kong nararamdaman ng tawag ng bantay ng kadiliman. Ang kwintas sa leeg ko ay halos nagliliyab na sa init habang paulit-ulit kong naririnig ang boses sa isip ko. Palayain mo ko. Maghari tayo sa bagong mundo. Hindi! Umiiyak kong bulong habang naninginig. Hindi kita pakakawalan. Maya-maya, marahan akong hinawakan ni Lola Sabel sa bayikat. Makinig ka sa akin, naninginig niyang sabi habang may luha sa mga mata. Hindi ka isinilang para maging alipin ng kapangyarihan mo. Pero ako ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Hindi, mabilis niyang sagot. Ang tunay na dahilan ay ang takot at kasakiman ng mga nilalang na gustong kontrolin ng kapangyarihan. Napatingin ako sa kanya habang pilit pinipigilan ng pag-iyak. Lola, natatakot ako. Mahigpit niya akong yakap tulad noong bata pa ako. At normal lang matakot, mahinang bulong niya. Pero hindi mo kailangang maging katulad ng dating Reyna. May sarili kang puso, sarili mong desisyon. Napapikit ako habang pilit inaayos ang magulong isip ko. At doon ko tuluyang naintindihan. Hindi ko kailangang maging eksaktong katulad ng babaeng nasa mga alaala ko. Hindi ako siya. Ako si Yvonne. At ako ang pipili kung sino ang magiging reyna ng Lunaria. Unti-unti akong himiwalay sa yakap ni Lola Sabel bago tumingin sa tarangkahang patuloy na bumubukas. Sa loob noon ay unti-unti nang nakikita ang napakalaking anyo ng bantay ng kadiliman. Puro usok at animo ang katawan nito habang nagliliyab ang mapupula nitong mga mata. At sa unang pagkakataon, tumingin ako diretso rito ng walang takot. Hindi na kita hahayaang sirain ng dalawang mundo. Kasabay ng mga salitang iyon, biglang lumiwanag ng sobrang lakas ang kwenta sa leeg ko. Napatigil ang lahat. Maging sina Kayven at Darius ay napatingin sa akin. Unti-unting kumalat ang gintong liwanag sa buong Lunaria habang nararamdaman kong may kung anong kapangyarihan ng nagigising sa loob ko. Ngunit ngayon, hindi na ito parang apoy na sumusunog sa akin. Pakiramdam ko, kontrolado ko na. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang mga gintong simbolo sa buong kaharian. Isa-isang lumiwanag ang mga puno, ilog at maging ang kalangitan ng Lunaria. Imposible! Mahinang narinig kong bulong ni Darius. Unti-unti akong lumutang mula sa lupa habang bumabalot sa akin ng liwanag. At sa loob ng isip ko, narinig ko ang mahinang tinig ng dating Reyna. Huwag mong ulitin ang pagkakamali ko. Kasabay noon ay biglang pumasok sa isip ko ang katotohanan. Hindi kailangang mamatay upang maisara ang bantay ng kadiliman. Kailangan lamang itong itali muli gamit ang kusang loob na kapangyarihan ng dugong nagbukas dito. Hindi sakripisyo, kundi pagtanggap. Mabilis kong iniyunat ang kamay ko patungo sa tarangkahan habang dumadaloy ang gintong enerhiya mula sa katawan ko. Agad umunggong ang buong Lunaria. Nagsimulang sumigaw ang bantay ng kadiliman habang pilit nitong linalaban ng liwanag na bumabalot dito. Hindi! Galit nitong sigaw. Pero maiirit ka sa akin nang balik ng mahinang boses ko. Hindi ako pagmamay-ari ng ninuman. Matatag kong sagot. Mas lalo kong pinakawalan ng kapangyarihan ko habang isa-isang nagsasara ang mga bitak sa paligid ng tarangkahan. Ang mga nilim ay nagsimulang maglahaw na parang abo habang unti-unting nawawala ang kadiliman sa kalangitan. Ngunit habang nangyayari iyon, mabilis na tumakbo si Darius papunta sa akin. Kapag isinara mo siya, sigaw niya, mawawala rin ang kapangyarihan ng Lunaria. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa siya makalapit, mabilis siyang hinarang ni Kayven. At sa unang pagkakataon, nakita kong bumagsak si Darius sa lupa habang unti-unting nilalamon ng sariling kadiliman na pinakawalan niya. Nanlaki ang mga mata niya habang pilit niyang inaabot ang kamay ko. Hindi ito maaari. Ngunit maya-maya, tuluyan siyang nilamon ng itim na usok hanggang sa maglahaw. Kasabay noon ay isang napakalakas na liwanag ang sumabog sa buong Lunaria. Napapikit ang lahat. At nang muling bumalik ang katahimikan, sarado na ang tarangkahan. Wala na ang bantay ng kadiliman.
Unti-unting bumalik ang liwanag sa buong kaharian habang isa-isang lumuluhod ang mga engkanto sa paligid ko. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Wala nang takot, wala nang galit. Tahimik akong bumaba sa lupa habang hinihingal. Mabilis akong sinalo ni Kayven bago pa ako tuluyang mawalan ng lakas. Akala ko mawawala ang lunarya kapag naisara ang kadiliman. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Unti-unting naging mas maliwanag ang buong kaharian. Ang mga tuyong puno ay muling nabuhay, habang ang ilog ay naging malinaw na parang salamin. At doon ko tuluyang naintindihan. Hindi kailanman sumpa ang kapangyarihan ng reyna. Ginawa lang itong sumpa dahil sa takot ng mga nilalang na gustong kontrolin ito. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik ang katahimikan sa Lunaria at maging sa baryo namin. Wala nang pagkakawala, wala nang sakit, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naging payapa muli ang kagubatan. Pinili kong hindi manatili bilang reyna na nakakulong sa trono ng Lunaria. Sa halip, naging tulay ako sa pagitan ng tao at engkanto. At tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, madalas akong bumalik sa ilalim ng matandang puno ng balete kung saan unang nagbago ang buhay ko. Doon, tahimik akong hinihintay ni Kayven. At sa bawat dampi ng malamig na hangin sa kagubatan, lagi kong naaalala na minsan sa buhay ko ay naging reyna ako ng mga nilalang na dating kinakatakutan lamang sa mga kwento.